Ayan. Low sound check. Sound check. Okay. So start na po tayo sa ating Ayan. Ang ating topic ngayon ay hindi ko alam kung anong title eh. Hindi ko alam kung anong title nito eh. Pero this year, kailangan mapili natin yung tama o mapili natin yung pinaka the best na mapipili natin. Okay? Para magawa natin yung kailangan natin ng guide ng Biblia kasi marami pa rin ng mga Christian na kagaya natin na nagde-decide pa rin according sa kanilang perspective. Okay? Kaya ang nangyayari, nagiging pamamaraan mo lang din ang ending. Alam nyo kasi, gusto ko kayong maiiwas sa mga ganong klaseng desisyon. Yung napapangunahan yung tinatawag na yung sariling anong tawag doon? Pamamaraan. Yung sariling pamamaraan. So, bakit? May natutunan kasi akong isang bagay sa Biblia na most of us ay hindi natin alam. Na meron na palang ebidensya na ikaw pala ay backslider na. Yan. How to determine the backslider. Yan. So, ito. Nagulat ako dahil lately ko itong mga pinapag-aralan eh. Sabi ko, one time ituturo ko sa inyo yung mga ebidensya ng backslider. Pero bigyan ko kayo ng isa. Okay? Pakilagay mo ron. Yan. Ang cute niya, no? Ang cute. Okay. Nasabihan na ba kayong backslider kayo? Hindi pa, no? Paano kung ganun ang tingin sa atin? Tumalikod tayo sa Diyos. Basically, kapag sinabi kasi backslider, tumalikod ka sa Diyos eh. Okay? Alam nyo ba, ang pagtalikod sa Diyos nagsisimula sa hindi pag-aaral ng kanyang salita. Doon nagsisimula yon. Kapag ang isang Kristiyano ay tumigil na siya sa pagbabasa ng Biblia, almost backsliding na yun. Halos backsliding na yun. Tapos kapag tinuloy mo pa yun, napabayaan mo talagang hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos at hindi ka nakakapagbasa ng Word of God, katumbas doon, hindi ka nananatili sa Panginoon. Diba? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, punta muna tayo sa Juan chapter 8 verse 31. Juan chapter 8 verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko." Yun. Ang requirement kasi manatili sa turo ng Panginoon. Okay? Yun yung kailangan natin. Manatili ka sa turo. So, sabi ni Kristo, para maging tunay kang alagad talaga ng Panginoong Hesus, kailangan manatili ka sa turo. Ngayon, dito naman tayo nagkakahiba-iba. Okay? Huwag tayo mabother sa mga nagsasabi o doon sa mga nag-aakala na sila ay nasa gospel. As long as alam niyo yung truth, wala tayong problema. Okay? By the way,
wag nyo na lang patulan siguro. Hayaan nyo na yun. Okay? Do not reply, do not post. Okay? Okay na yun. Kasi mas lalo lang lumalabas yung mga maling paggamit ng talata. Okay? Tingin ko nakakahiya doon sa mga makakabasang iba na hindi naman talaga, hindi naman talaga Christian. Baka sila ay ma-confuse din. Siguro, gawin na lang siguro natin, kasi kung tutuusin, naiintindihan ko naman kayo dahil nakaka-tempt naman talaga. Pero gawin na lang siguro natin, mag-post tayo ng context ng talata. Ayan. Kapag nag-post ka ng talata sa Biblia siguro, paliwanag mo rin. Okay, pero hindi yung paliwanag na nag-aatake. Kumbaga, pinapaliwanag mo yung konteksto ng talata para makinabang din yung ibang makakabasa. Hindi lang para mabasa nila at lalong matrigger siguro, parang ganun. Okay? So, kasi sundin natin yung sinasabi ng Biblia na maging tayo siguro, maging peaceable tayo. Okay? Maging peaceable tayo. So, internet kasi yan, maraming nagbabasa dyan, siguro mas isipin natin yung mga mas makakabasang iba. Okay? So, ganun ang gawin natin. Aralin natin ng Biblia, magsalita tayo sa social media ng may tamang konteksto, okay? Para makinabang yung mga hindi nakakaintindi. Okay? Hindi na bali maging bitter yung mga ibang Christian dahil hindi ganun yung kanilang paniniwala. Okay? Huwag nating iisipin na hindi porket na hiwalay tayo o na nagkaroon ng separation, meron kagad masama doon. Okay? Walang masama sa separation. Even si Paul, ang sabi niya, mas gusto ko pa nga magkaroon ng mga division para lumabas kung sino yung totoo. The beauty of separation ay para malaman kung sino-sino talaga yung mga magkakamuka. Ayun naman talaga yun eh. Punta ka sa school. 'Di ba? Nagsasama-sama yung mga magkakamuka na matatalino. Nagsasama yung mga magkakamuka na walang gana sa pag-aaral. Nagsasama-sama yung mga magkakamuka na gusto lang mag-cutting, gusto lang magjowa. 'Di ba? Mga grupo-grupo yan eh. Sasamahan ng mga Kristiyano. Ganun din. Sinabi yan ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11. Sabi niya, mabuti pa ng ganyan siguro na maghiwalay-hiwalay kayo o maggrupo-grupo kayo. Bakit? Para lumabas kung sino yung tumatayo sa totoong aral. Okay? Mahirap naman kasing nagsasama yung merong magkaibang ideya o interpretasyon sa salita ng Diyos. Okay? Ma-hurt lang natin yung isa't isa. So, respect na lang natin kung yun talaga ang kanilang paniniwala, pero tayuan natin kung ano yung sa atin. Okay? So, tayuan natin kung ano yung sa atin. Sabi nga ng talata natin dito sa GTF, we have nothing against the truth, but for the truth. Diba? Anong talata yun? 2 Corinthians 13, verse 8. Check mo nga. Di ko rin sure eh. 2 Corinthians 13:8. Oh. Kasi talata natin yun eh. Isa yan sa mga natin eh. We have nothing against the truth but for the truth. Tama ba? Basahin mo nga. Sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari namin gawin at hindi laban sa katotohanan. Ayun. So, ganun ang gagawin natin. Okay? Para tayo, mananagot tayo sa Diyos eh kung ano yung tamang aral. Yan. So, we are trying to understand the Bible and i-apply kung ano yung mga katotohanan na matututunan natin yan. So, itong taon na to, piliin natin yung tama. Piliin natin yung mas mabuting desisyon. Okay? Piliin natin yung pinakamainam. Pero kapag pipili tayo, hindi yung sa pamamagitan ng ating nararamdaman, not by emotion, not by others' opinion. Okay? Hindi sa
wala ka na maisip or wala ka nang mapili, ito na lang pipiliin mo. So, let us seek the truth kung paano tayo makapili. Ano ba talaga yung dapat nating gawin this year. Yan, itong ano na to, itong taon na to. Maganda kasi to na masimulan natin yung ating taon na meron tayong karunungan sa pagpili. Tama ba yon? Sisimulan natin yung ating taon na meron tayong karunungan sa pagpili. Okay? So, dito tayo sa awit, Psalm. Awit 26. One to 3. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay. Ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Ayun, nakita niyo yung sekreto sa pagpili? Sinong nakaspat? Sekreto sa pagpili. Ano? Pag-ibig. Yes. Sabi mo na nga, narinig ko nga eh. Sabi niya. So, sabi dito, pag-ibig mong wagas ang sa akin ay patnubay. So, yung pag-ibig ng Diyos, pumapatnubay pala yun. Alam nyo, kung bakit hindi tayo makapili ng tama. We are not open to God. Hindi ka kasi open sa Lord. Hindi tayo open sa Diyos. Para mabigyan daan mo yung pag-ibig, just open your heart. Buksan mo sa Diyos. Gagabay yun eh. Gagabay kasi yun sa atin. Sa Roma chapter 5, binubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Verse 5. Sige, pakibasa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen. So, binubuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Tandaan nyo, kung hindi tayo guided ng love ng Lord, kung hindi ka guided ng pag-ibig ng Diyos, dahil hindi ka open, hindi mo binubuksan ng puso mo sa Kanya, ang chance nun, o ang tendency nun sa atin is, mamumuhay ka according to your way. According to your plan. Okay? Base lang sa yung sarili. At dun ko i-connect yung backsliding na natutunan ko sa Biblia. Okay? So, meron talata sa Bible na ganito ang sinasabi. Sa Proverbs 14, verse 14. Pero babasahin natin sa English. Ito yung sabi sa English. Oh. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Okay? So, sabi ng Biblia, yun daw tumalikod o lumiko. Sa kanyang puso, punong-puno siya ng kanyang sariling kaparaanan. So, kung magtatanong tayo kung paano nadidetermine yung backslider, nadidetermine siya kapag ang isang Kristiyano kahit nasa loob ng church, kahit active siya sa church, pero punong-puno naman siya ng kanyang sariling kaparaanan. Okay? Kung hindi niya binibigyan ng pagkakataon sa buhay niya yung paraan ng Diyos, kasi 'di ba ang sabi ng Biblia,
Sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 10, sabi ng Diyos, "My ways are not your ways." Yung aking kaparaanan, hindi kagaya ng kaparaanan nyo. Yung aking pag-iisip, hindi kagaya ng sa inyo. So, iba ang sa Diyos, iba yung sa atin. Pakibasa nga nun. 55, 8 hanggang 10 yata yan. 8. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ayun. So, kung iba ang kaparaanan ng Diyos at iba yung kaparaanan mo, ano mangyayari nun? Pipili ka kung kaninong paraan ang masusunod. Yung sa'yo ba o yung sa Diyos? Pero, ganito kasi, kung tinatawag mo ang Panginoon, Panginoon, di ba sabi ni Jesus, Matthew chapter 7, hindi lahat ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Okay? Sabi niya, tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon. Di ba madaling sabihin, pero mahirap ipamuhay yung pagkapanginoon ng Diyos sa ating buhay. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng Panginoon? Di ba ang ibig sabihin ng Panginoon ay master? Boss? Amo? Yun eh. Amo. Kung babalik ka lang sa mga dating salita, technically, yung mga boss, Panginoon yan eh. Di ba? Anong verse yun sa Matthew chapter 7? Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Pakibasa nga. 21. Sige. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayon. Tingnan nyo. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Bakit? Kasi tinatawag mo siya Panginoon pero wala namang puwang sa'yo yung Kanyang kaparaanan. Hindi mo sinusunod yung Kanyang pamamaraan. Hindi mo sinusunod yung Kanyang kagustuhan, yung Kanyang kalooban. So, walang saysa yung sinasabi nating Panginoon, Panginoon. Kasi kapag sinasabi mong Panginoon, ibig sabihin, sinasabi mo, mas mataas siya sa'yo, siya yung susundin mo. 'Di ba? Siya yung iyong papakinggan. Siya yung iyong susundan. Ganun yun eh. So, nawawalang saysa yung salitang Panginoon kapag hindi rin tayo sumusunod sa Kanyang kalooban. Amen? Halimbawa na lang sa pag-iinom, mayroon pa din mga Christian na hindi pa rin nila kayang higib up yung kanilang pag-iinom. Sinabi na nga ni Jesus na bawal ang paglalasing at hindi mag-inherit ng kingdom ng Panginoon ang mga taong nagiinom. Pero ano pa rin ang ginagawa ng iba? Umiinom pa rin. Pero magsisimba yun. Tatawag sa Panginoon yun. Pero ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So we need to understand na kung talagang tayo, sinasabi natin na si Jesus ay Lord. Jesus is Lord. Yan. Di ba? Sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Or else, sa puso mo, backslider ka na. Okay? Sa heart mo, nagbabackslide ka na din sa Lord noon. Yan ang sabi ng Biblia sa Proverbs 14:14. At yun yung gusto ko na makaiwas tayo. Amen? Maiiwas natin yung sarili natin sa salitang backsliding. The backslider in his heart shall be filled with his own ways. Yun yung ebidensya o isa sa mga ebidensya ng backslider. Okay? Pero, makikita mo yan sa church. Andun pa rin siya. Maari nagba-Bible study pa rin yan. Maari nagme-ministry pa rin yan. Pero kapag dinidil niya yung tungkol sa kanyang buhay, paraan pa rin niya. Hindi paraan ng Panginoon. Okay? So, kaya ang panalangin ko para sa ating lahat, makaiwas tayo sa ganyan. Amen? So kaya piliin natin
yung pinakamahalaga. Okay? Piliin natin kung ano yung mas magandang desisyon. Paraan mo ba o yung paraan ng Diyos? Okay? Amen? So, this 2026, iiwas natin ang sarili natin sa pag-aalala sa mga bagay-bagay. Okay? Ang Diyos, pinangako na niya sa atin, kung pag-uusapan natin ang paraan ng Diyos, sabi ng Diyos, do not worry about tomorrow, but let tomorrow worry about itself. Matthew 6:34. Ano ang paraan ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God. And all these things, yung mga wino-worry natin, di ba? Pwede tayo mag-worry sa maraming bagay eh. Halimbawa, sa ministry natin, pwede tayo mag-worry ng mga financial. Pero, anong gagawin natin? Ano ang paraan ng Panginoon? Kasi kung paraan natin, negosyo maiisip natin eh. Pero anong paraan ng Diyos? Ang paraan natin, negosyo. Anong paraan ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Kaya wag tayo matakot. Di ba? Mag-i-event tayo. Para sa Lord yun. Walang budget? No problem. Itama lang natin yung ating layunin. Itama lang natin yung ating intention. Bakit ba natin gagawin yan? God will provide. Amen? So, this year, i-align natin yung thinking natin. Hindi mo anong tawag doon? Hindi mo matatalo yung way ni Lord. Okay? Hindi mo madadaan si Lord sa mga logic. Okay? Sabi nga ng Panginoon kay Abraham Genesis 18, kung babasahin niyo yung buong chapter na yon, sabi ng Lord kay Abraham, sa susunod na taon, sa ganito ring panahon, araw, may anak ka na. Natawa si Abraham sa kanyang sarili, sabi niya, ang tanda ko na. Ngayon pa ba ako magkakaanak? And yet, sabi niya, sumasampalataya siya. Tapos si Sarah sa kanyang sarili, tumawa rin. Sabi niya, sa isip-isip ni Sarah, kung mababasa niyo yung Genesis 18, di ba? Sabi niya, sa tanda kong ito, magkakagana pa ba akong sumiping sa aking asawa? O may gana pa ba ang aking asawa na sumiping sa akin? Kasi that time, 74 years old na siya eh. Si Abraham naman, 99 years old na. Dinalaw siya ng Diyos. Sabi, sa susunod na taon, meron ka ng anak. Okay? Napagtanto ng Diyos, wala naman imposible sa kanya eh. Nabasa niya yung puso ng mag-asawa. Ba't kayo natatawa? Di ba nagtanong? Ba't kayo tumawa? Meron bang mahirap sa Diyos? Tanong ng Diyos yun eh. Kay Abraham eh. Meron ba mahirap sa Diyos? Meron bang imposible sa Kanya? Naalala ko si Job nung siya tinamaan na rin ng pagdududa sa kanyang buhay. Di ba? Tinanong siya ng Diyos eh. Alam mo ba kung paano ko kinreate ang mundo? Nandun ka ba? Present ka ba? Di ba? Kaya mo bang paamuhin yung mga dambuhala sa dagat? Tinanong siya ng Diyos, wala naman siya maisagot eh. Di ba? Kasi kapag dumadating tayo sa punto ng buhay natin na parang makikita natin, parang kailangan ko tong kontrolin. Kailangan kontrolado ko yung lahat. Pero hindi mo makokontrol, so mag-i-start yung problem. 'Di ba? Kasi hindi mo kontrolado eh. So mag-i-start yung problem. Pagka ganun, nare-realize natin na beyond control na natin yung mga bagay-bagay. Amen? So, dumepende ka na sa Diyos pagka ganon. Amen? So, kaya, kung ilalaban natin kung ano yung tamang paraan sa Kristiyanong pamamaraan, mas maigi, lagi nating piliin yung paraan ng Diyos. Hindi yung paraan natin. Wala namang masama sa paraan natin. Pero, bigyang daan natin lagi ang way ng Lord. Kasi ayaw nating maging
backslider sa puso. Amen? Pwede pala na nasa loob tayo ng church pero backslider tayo sa puso natin. In a sense, na hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung Diyos na gumawa o gumalaw sa buhay mo kasi pinapangunahan mo yung kanyang pamamaraan. Or wala kang tiwala sa paraan ng Diyos or wala tayong tiwala sa paraan ng Diyos. Or maybe nagiging blinded tayo. Kala natin sa Diyos pa tayo nagtitiwala pero mas nagtitiwala tayo sa mga ideas natin. Amen? So kaya, yun yung masasabi ko na maiiwas natin sa ating sarili. Okay? Meron tayong trabaho, salamat sa Diyos, pero wag mong dependehan yan. Meron kang kasama sa buhay, meron kang katuwang, okay yan, pero wag kang dumepende dyan. Merong nagpapasaya sa'yo, okay yun, pero hindi mo alam kung hanggang kailan lang yan. Okay? Wag tayo masyadong dumepende sa kung anong meron tayo ngayon. Mas dumepende tayo sa Diyos. Yan ang gawin natin. Diyan natin simulan yung ating taon. Isang taon na sa Diyos nagtitiwala, sa Diyos umaasa, at sa Diyos dumidepende. Mas gusto ng Diyos yun. Okay? At ilib natin sa Lord kung wala naman problema kung wala na tayong maisip na paraan eh. May Diyos naman tayo eh. Okay. Pero wag lang natin ilagay si Lord sa sa likod ba. Yung parang yung parang last na lang siya. Kasi parang nakakabastos naman sa kanya kasi Panginoon natin siya eh. Tagapagligtas siya ng ating kaluluwa tapos sa mga problema natin sa buhay, siya yung nahuhuli. Ang challenge nga sa atin ng Biblia eh, kung ang kanyang anak ay kanyang naibigay sa atin ang walang panghihinayang, hindi ba niya kayang ibigay yung ibang bagay sa buhay natin? Naibigay nga niya si Christ para sa atin. According sa, I think nasa Romans chapter 8 yata yun. Kung yung kanyang anak ay naibigay niya sa atin, amen, maibibigay din niya yung lahat ng kailangan natin. So wala tayong problema sa Diyos. Amen? So, mag-start tayo maglalay sa Diyos. So, sinasabi ko lang to, dahil ayaw ko na sa puso natin backslider na pala tayo. Kasi po pwede yun eh. Pwede nga eh, hindi ka naman pumatay ng tao pero sa puso mo mamamatay ka. Di ba pwede yun? Hindi ka naman ng gasa, hindi ka naman ng hipo ng babae o ng lalaki, pero sa puso mo pwedeng mangangalunya ka na. Okay? Ang backslider, ganun din. Hindi ka nga umalis sa local na simbahan, kasama ka pa rin, pero sa puso mo backslider ka pala. Pwede pala yun. Eh ang Diyos, anong tinitingnan niya? Puso. Sa puso siya nakatingin. Okay? So, yan ang ating pag-uusapan. Ano ba yun? Intro pa lang. Okay, ready na? Uy, intro pa lang yun. Hindi na kayo nasanay, pambira to. Okay, balik tayo sa awit 26. Ano lang naman to, konti lang naman to. 4 na linggo. Okay. For us to choose kung ano yung best o kung ano yung mas maganda para sa atin, kailangan nating magabayan ng pag-ibig ng Lord. It is the love of God ang siyang totoong magagabay sa atin. Papatnubayan tayo, okay? Para maramdaman mo na may kaagapay ka sa buhay, na may kaagapay tayo sa mga problema natin. Allow the love of God na manahan sa puso mo. Yan din ang sabi ni Pablo eh. Ephesians chapter 1 verse, I think nasa 9 yata o 8 o 9. Kung di ako nagkakamali, ang sabi niya, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, dalangin ko na masangkapan ng pag-ibig ng Diyos ang inyong kaalaman upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Kagaya ni Marta, sino yun? Si Maria. 'Di ba sabi ni Christ, si Maria napili niya yung pinakamahalaga. At hindi ito aalisin sa kanya. Yun yung maganda, pagka napili mo na, pagka na-discover mo na, nalaman mo na kung ano yung pinakamahalaga at yun yung pinili mo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ito aalisin sa'yo. Hindi yun inaalis ng Diyos.
Napili mo, na-discover mo eh. Ito pala yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, yung makakilala ka sa Diyos eh. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya tayo, kung meron tayong uunahin sa buhay natin, lagi nating unahin yung makilala ang Diyos. Lagi mong unahin yung makapag-aral, makapagbasa, makapanalangin. Lahat ng patungkol sa Diyos, unahin mo. Amen? Pero maivavalue mo lang kasi yan kung meron kang pag-ibig na gumagabay sa'yo. Ibig sabihin, ganito mo makikita o ganito mo maa-assess ang sarili mo. Kung napapansin mo na parang pang-secondary na lang o parang nasa third na lang ng choice mo yung mga bagay na spiritual, isa lang pinapakita nun. Yung pag-ibig ng Diyos nawawala na naman sa atin. Kaya nga, di ba yung issue sa Revelation chapter 2, yung isang church doon, di ba? Yung inyong first love, nawawala na. Sabi doon. Pero pwede naman bumalik. Sabi doon, ibalik nyo yung inyong unang pag-ibig. Yung inyong dating ginagawa, yung dati na nararamdaman nyo na excited kayo, sabi doon, ibalik nyo yun. Ibalik natin. Okay? Malalaman mo naman eh. Your priority determines what you love. Tama, no? Kung ano yung pina-priority mo, yun yung magdedetermine kung ano yung minamahal mo. Ano yung inuuna mo lagi. Diba? Kung mas inuuna mo ito, ibig sabihin, yun kasi yung love mo. Kaya sabi ng Biblia, kung nasa ng puso mo, nandun yung kayamanan mo, yun yung kayamanan mo. Yun yung binavalue mo. Andun kasi yung heart mo eh. Anong katibayan? Laging nasa una. Okay? Isang halimbawa ng una sa Bible, ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. 2 Timothy chapter 2 verse 1 Timothy chapter 2 verse 1. Okay? Ang sabi doon, i-priority natin, iput natin yung prayer first. Okay? Unahin natin sa lahat ang manalangin. Yan yung mga dapat number 1, umino. Ano yun? Numero 1. Numero 1 sa buhay natin. Okay? Everything na patungkol kay Lord, it must be first. Okay? At ma-appreciate mo lang yan kapag guided ka ng pag-ibig ng Diyos. Si David, awit 26, he is very confident. Ang sabi niya, ipahayag mo, O Diyos, ako na walang sala, pagkat ako'y matuwid sa iyo at lubos na humaasa. Ako'y siyasatin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking mga hangarin. Yan ang sabi ng Biblia. Okay? Si David, ganun siya kakampante. Ganun siya ka-confidence. Sabi niya, Lord, siyasatin mo ako. Okay? Sabi niya sa verse 3, ang pag-ibig mong wagas ang siyang pumapatnubay sa akin. So kaya anong naging epekto sa kanya? Okay? Dahil guided siya ng pag-ibig ng Diyos, na-determine niya, okay, kung ano yung dapat niyang piliin. Piliing iwasan. Okay? Nalaman ni David dahil guided siya ng pag-ibig ng Diyos, na-determine niya what to avoid. What to avoid. Okay? Sa verse 4 hanggang sa verse 5, pakibasa nga nun. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikiisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian, at ang makihalos sa kanila ay aking iniiwasan. Ayun. Guided ng pag-ibig yan, ha? Tingnan nyo, pag ang Kristiyano hindi guided ng pag-ibig, nandun siya sa kasamaan. Amen? Sumasama siya sa mga masasamang tao. Sumasama siya sa gawang masasama. He is even a participant. Diba? Katuwang sa paggawa ng masama. Okay? Sabi ng Biblia, pagka tayo sa Diyos, hindi nga dapat tayo maging masaya sa ginagawang masama ng iba, ng iba. Yung maging masaya ka sa gawang masama, nagpapakita yan na wala kang na nagtatakwil ka ng Diyos sa iyong isip.
Nire-reject mo na si God nun. Pagre-reject na kay Lord nun, pagka natuwa ka sa gawaing masama, pagre-reject na kay God yun. Rejection po yun. According sa Romans chapter 1. Okay? Sa verse 28, ang sabi doon, hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip. Okay? Ano nangyari sa kanila? Pagdating sa dulong talata ng Romans chapter 1, natutuwa sila sa gawa ng masama. Hindi ka nga nagpa-participate sa gawang masama, pero natutuwa ka sa ginagawang masama ng iba. That's a rejection. Pagre-reject na yon sa Lord. Okay? So, kaya mag-ingat tayo. Makikita eh. Okay? Yung maging masaya ka lang, nag-enjoy ka, nag-entertain tayo sa ginagawang masama ng iba, nagiging source ng kasiyahan natin. Okay? Masama sa atin yun. Okay? We must avoid yung mga ganon. Huwag tayong sumama at kamuhian natin yung mga ganong gawa. Okay? Kasi kung ayaw mo ng ganong mga gawa, talagang hindi ka sasama. Di ba? Talagang hindi ka magpa-participate. So dahil si David ay guided ng pag-ibig ng Diyos, natutunan niya o nalaman niya kung ano yung dapat niyang i-avoid. Dapat siyang lumayo sa mga gawang masasama. Okay? So, this year, ano pa natin sa Lord talaga, kumbaga magpapuno pa tayo ng pag-ibig sa Kanya. Para maging tayo, malaman din natin, mapili din natin na dapat din tayong lumayo sa masama. Talagang pipiliin mo talaga na lumayo sa masama dahil ginagabayan ka ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Sabi ko nga sa inyo dati, natutunan natin sa Biblia, na ang pag-ibig ng Diyos, yan ang anong tawag doon, yung parang pinaka nagiging driving force natin. Okay? Driving force. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Ayun. Sabi ni Paul, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Yun yung nagmo-motivate, yun yung nagpo-push, o yun yung parang pinaka-driving force. Okay? Ang love of Christ ay driving force natin para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. At isa sa mga bagay na lagi tayong natitisod ay yung maging participant ka ng gawang masama. Masama ang ginagawa nitong kilala mo, masama ang ginagawa nila, nandun ka, kasama ka rin nila. Amen? So yan. Pero kung tayo ay guided ng pag-ibig ng Diyos at puno tayo ng pag-ibig ng Diyos, mapipili mo ang pinakamahalaga. Mag-avoid tayo sa ganon. Pangalawa, anong next doon? 6, no? Verse 6 hanggang 7. Kamay ko'y malinis sapagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasampit. Ito, mahalaga to. Kapag ikaw ay guided ng pag-ibig sa Diyos, hindi ka papayag na makapag-worship sa Kanya ng marumi ang kamay. Ibig sabihin ng marumi ang kamay, may ginawang kasalanan. Okay? Kaya nga tingnan nyo, sa Matthew chapter 5, sabi ng Panginoong Yesus, kung kayo ay maghahandog, naalala nyo yan? At naalala nyo na meron kayong, ano yun? Yung merong kang kaaway, sa verse 23, Matthew 5:23 hanggang 24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid,
Iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Alam niyo, sa paghahandog natin sa Diyos, importante ang purity. Okay? Hindi kasi tinatanggap ng Diyos yung handog ng taong merong sala. Amen? So kaya, kung maiintindihan natin to, i-value natin yung mga anumang bagay na ating ginagawa with purity. Pahahalagahan natin. Bakit? Kasi, tinalaga mo sa Diyos na para sa Diyos mo yung gagawin eh. Paghahandog yun eh. Ano man kasing bagay ang kinumit mo sa Diyos na gagawin mo. Halimbawa na lang yung pagtugtog no? O yung pagkanta o ano man. Kahit mga simpleng bagay, paghuhugas or paglilinis, ano man bagay, alam mo na ginagawa mo yan para kay Lord. Paghahandog din yan. Okay? Pag-worship din yan. Amen? Pagtuturo, pag-worship yan. Kung maiintindihan lang natin na bawat paghahandog na ginagawa natin, kailangan pure ang puso mo, pure ang kamay mo. Okay? Ibig sabihin, bago ka maghandog, kailangan mag-repent ka muna. Kailangan malinis tayo. Okay? Huwag tayong papayag na meron tayong ginagawa ng ministry na meron tayong sala. Dapat nagre-repent tayo. Bakit? Hindi mo kasi yung ginagawa para sa tao. Unless, careless ka, or ginagawa mo lang yan para to impress someone. So, hindi naman natin makikita yan kasi nasa puso yan eh. Tama? Kung ginagawa mo lang yung ministry dito to impress someone, you're not after na ma-please ang Panginoon, hindi mo papahalagahan ng purity. Okay lang, nagawin mo ng gawin yan kahit may kasalanan kang tinatago sa puso. Amen? Pero kung ang isang bagay ay ginagawa mo para sa Panginoon, of course, luluhod ka muna at mananalangin. Amen? Bakit? Kasi gusto mo natanggapin ng Panginoon ang mga handog na ginagawa mo para sa Kanya. Okay? Amen po ba doon? Gusto mo natanggapin ng Panginoon ang mga ginagawa mo para sa Kanya. Kasi paghahandog yan eh. Amen? Kaya magiging seryoso ka ngayon sa paggawa sa ministry. Seryosohin mo. At bakit mo magagawa yon? Kasi guided ka ng pag-ibig eh. Again, guided ka kasi ng love ni God. Guided ka ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya kahit simpleng gawain lang yan, alam mo para sa Diyos yan. Ihahanda mo ang sarili mo. Ipe-prepare mo ang sarili mo. Amen? Kaya mahalaga dyan yung lagi tayong nagpapalinis. Basahin nga natin yung Santiago chapter 4. Yung James chapter 4. Sabi dyan, sa paglapit natin sa ating Panginoon sa verse 8, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Ayun. Pag hinagpis kayo, umiyak at tumangis, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. At kailangan din yung pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon para itaas niya tayo muli. Tandaan nyo, kapag maglilingkod ka sa hari, dapat handa ka. Amen? Ano man ang ginagawa natin, if you are really serious in serving the Lord, ibibigay mo yung best mo. At isa sa mga best na pwede mong magawa sa Lord is to prepare yourself. Ihanda mo yung puso mo, hindi lang yung talent, hindi lang dahil kaya mo. Kundi ihanda mo talaga yung puso mo, mag-repent ka sa iyong mga kasalanan, lumayo ka sa masama, amen, at ibigay mo yung best mo. Yan. Siyempre, isa sa mga best dyan is yung talagang, kung halam mo para sa Lord yan, talagang magiging magiging professional tayo. Kasi, para sa Diyos yan eh, amen? Para sa hari ng mga hari yan eh. Bibigay talaga natin yung best natin. Amen? So yan. So this year sana dalangin ko maging ganyan yung ating mindset. I-ready natin yung ating sarili sa ganyan.
para mas lalo pa tayong i-bless ng Panginoon at mas lalo pang matuwa ang Panginoon sa atin sa paglilingkod natin sa Kanya. Tama? Okay? Kahit gitara yan, paglilingkod pa rin sa Lord yan eh. Di ba? So yun, pangatlo. Punta tayo sa pangatlo. Verse 8 na ba? Tama. 8 hanggang 10. Mahal ko, Yahweh ang templo mong tahanan, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng may hilig sa pagpatay. Mga taong walang magawa kundi kasamaan, at palaging naghihintay na sila ay suhulan. Amen. So, dahil si David ay guided ng pag-ibig ng Panginoon, ano yung kanyang napili? Sabi niya, mahal ko ang templo mo, O Diyos. So, yung pag-ibig niya sa templo ng Diyos, nandoon. Okay? So, doon kasi noong panahon nila, kapag sinabing templo, yung lahat ng mga gawain doon, yun yung mas gusto niyang gawin. In fact, si David nga ang may sabi. Okay? Anong sabi niya? Ano yun? Better is one day. Better is, one day. Saan nga ba yun? Sa, ano din yun? Awit, 84. Verse 10. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Ayun. Tingnan nyo yung desire ni David. Kahit isang araw lang, sabi niya, gusto ko sa iyong templo. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather to be a doorkeeper. Okay, kumbaga yung pinakamababang pwedeng position doon sa templo. Okay? I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wicked. Amen? So yung makarating ka ng fellowship, yung makarating ka ng church, yun yung pinaka-desire ng isang taong guided ng love of God. Alam nyo, ganito yan eh. Kapag yung pag-ibig ng Diyos talagang nasa iyo, magsisimula kang mamili. Yung pagka dumadating yung pagkakataon na meron kang gagawin tapos eto sa Diyos, magdidetermine niya ng kung yung pag-ibig ng Diyos masusubok Andun pa ba? 'Di ba? Andun pa kaya talaga yung pag-ibig ng Diyos? Kasi kung kung tayo ay puspos ng pag-ibig ng Diyos, lalo kung puspos ka, karaniwan kapag ang isang tao puspos ng pag-ibig ng Diyos, kaya niyang i-reject ang lahat makarating lang sa gawain ng Panginoon. Yun ang totoo dyan. Okay? Kasi, naalala ko tuloy nung bagong taon. Nung bagong taon, kung tutusin, naalis dapat ako nun Kaso sabi ko, parang nararamdaman ko, parang mas gusto ko dito na lang. Kasi nagde-devotion tayo, di ba? Sabi ko, parang mas gusto ko yun kaysa kumain ng handaan doon sa pupuntahan namin. Puro may hinuman lang din naman doon. Dito na lang, mag-devotion na lang tayo. Di ba? Habang nagde-devotion naman tayo, meron din naman tayong kinakain Di ba? Ibig ko sabihin, pagka ikaw may love of God, magiging ganun din yung isip mo. Hindi yan isip ng isang taong simple. Isip yan ng isang taong may espiritu at filled ng love ng Diyos. Magagawa mong mag-sacrifice para sa Panginoon. Amen? Hahabol ka sa mga gawain, marahil, kung may mga gawain at may pagkakataon ka makadalo, dadalo ka. Bakit? Kasi uhaw ka doon sa templo o sa gawain ng Panginoon. Pero, magagawa lang yan ng isang tao na puspos ng pag-ibig ng Diyos. Okay? So,
Kaya nga sabi ko sa inyo, ang paraan o ang way ng Lord para mapili mo yung pinakamaganda, pinakamahalaga ay isa lang. Yung magabayan ka ng pag-ibig ng Diyos. Kung ang pag-ibig ng Diyos hindi naglalaho sa puso mo, etong mga tinatakil natin ngayon, sigurado, nandun din yung mga pagnanasa mo ganito. Kasi hindi mo pagnanasa to, pagnanasa ito ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Okay? It's not our desire. Desire ito ng Espiritu ng Diyos na nasa atin. Kaya nga, importante sa isang Kristiyano ang laging nananalangin. Kasi nga, sabi ko sa inyo dati, kapag the more you pray, the more na naglilin ka sa Spirit. Sabi kasi ni Christ sa Matthew chapter 26, di ba? Kung tayo, hindi ba natin kaya makapagpuyat ng panalangin kahit isang oras lang? Di ba? Sabi ni Kristo, magpuyat kayo sa panalangin kahit isang oras lang sapagkat ang laman ay mahina. Pero ang Espiritu ay malakas. So, ang ibig sabihin doon ni Kristo, yung Espiritu yung may hangarin at siya yung may kakayahang makasunod. Hindi tayo. So, kaya tayo, dapat maglin tayo sa Espiritu. At mas makakapaglin ka sa Espiritu, makukuha mo yung mga desire na ito kung naglilin ka sa Spirit. Yung sa binasa natin kanina, sa Roma chapter 5 verse 5, binubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ibig sabihin, magkakaroon ka lang ng pag-ibig ng Diyos kapag tinanggap mo si Kristo. Dahil kapag tinanggap mo si Kristo, mananahan sa iyo ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen? At kapag nasa iyo na yung Espiritu Santo ng Diyos, tatanggapin mo na ngayon, pati yung pag-ibig ng Diyos matatanggap mo na. Okay? Kaya, ang paraan para makuha natin o para managana sa atin yung pag-ibig ng Diyos, mag-grow tayo in love, wala hong iba kundi magbabad sa panalangin. Kung paano ka nananalangin, hindi ko alam kung anong status ng panalangin nyo ngayon. Pero, hindi magsisinungaling ang resulta. That's for sure, di ba? Hindi magsisinungaling ang resulta. Kung sapat ang nailalaan mo sa panalangin, yung pag-ibig ng Diyos hindi maglalaho sa puso mo. Kasi nandyan yung Espiritu Santo Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung pag-ibig niya nananahan sa atin at lalong lumalago sa atin. So, ano ka sa iyong sarili? Siguro, mag-isip. O tayo lahat siguro, mag-isip tayo. Kamusta na ang prayer life mo? Yun yung magdedetermine dyan You cannot lead o lean. Hindi ka makakapag-lean sa Espiritu ng Diyos kung hindi ka masipag sa panalangin. This year, i-upgrade na natin yung prayer life natin. You should pray in your room. Pray ka sa bahay mo. Hanap ka lagi ng pwesto na walang makakita sa iyo na ikaw lang. Kung kailangan gumising ka na maaga o hintayin mo na lang matulog lahat ng tao sa bahay niyo para ka lang makapanalangin. Do it. Yung pagpupuyat sa panalangin, yun yung mas worth na puyat. 'Di ba? Yun yung mas worth na puyat. Kasi kung hindi natin to gagawin this year, mahirapan ka sa ministry. Using your own desire, hindi tatagal. Okay? Pero yung desire ng Holy Spirit, yun yung mananatili. Kasi ang Diyos ang may gusto nito Tayo, ang gusto natin laman So kaya, ano tayo talaga? We should pray. At magagawa natin yan kung guided tayo ng love ng Panginoon. Okay? Last verse 11 hanggang 12 na ba? O tama. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. Amen. So, sabi niya, dahil guided siya ng pag-ibig ng Diyos, okay, pinili niyang gawin ang tama. That is because doon sa love ng Lord. Dahil yun sa pag-ibig ng Diyos Kaya nga sabi ko sa inyo,
kung meron kang pag-ibig ng Diyos, naghahari ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, kahit risky ang paggawa ng tama, magagawa mo. Kasi sa panahon ngayon, gumawa ka ng tama, para kang lugi. Diba? Para kang talo. Diba? Sa exam siguro, danas nyo naman siguro, diba? Kung di ka mag-cheat. Sa trabaho, kung di ka sasabay sa agos, di ka mapopromote. Ang mundong ginagalawan natin, ngayon nag-aaral pa lang kayo, makakapagtrabaho din kayo, mararanasan nyo yan. Yung pressure, sasabay ka ba? Kaya kung after ka sa gain, para sa life na ito, mapapasabay ka. Pero kung after ka sa paggawa ng righteousness, hindi mo sasabayan yan. It doesn't matter sa'yo kung mawalan ka ng pagkakataon. Amen? Pero paano mo magagawa yon? Sa mundong ito na ipipressure kang gumawa ng mali. Magagawa mo lang yan kung may pag-ibig ka ng Diyos. So, ang whole point nitong pinag-uusapan natin, yung pag-ibig ng Diyos ang gabay para ma-determine mo kung ano yung mamahalin mo, para ma-determine mo kung ano yung iiwasan mo, para ma-determine mo kung anong gagawin mo, at ma-determine mo na makita mo yung kahalagahan ng paggawa ng tama sa gitna o sa mundong ito na ang pressure ay dadaling ka sa masama. Masamang kaibigan, toxic na trabaho. Mahirap sa mundo dito na ginagalawan natin. Masyadong masama ang mundong ito. Walang ibang makakapag-cover sa atin kundi ang pag-ibig ng Diyos. So kaya itong ano na to, itong year na to, talagang mag-asa tayo sa Diyos. Hindi natin kaya. Kahit nga ako, nararamdaman ko na talagang pagka nagpabaya ako, mahuhulog ako eh. Kahit marami akong alam dito, alam ko yung pakiramdam na para kang lagi nasa kanto, na yung isang paa mo nasa hukay, yung isang paa safe. 'Di ba? Walang safe kapag wala ka sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Biblia, no one can separate us to the love of God. Kung nasa pag-ibig ka ng Diyos, kahit kaaway, hindi ka niya ma-snatch. Pero isang bagay ang makakapaglayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. This one thing. Isang bagay ang makakapaglayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. And that is a sin. Secret sin. Okay? Kaya kung hindi tayo magre-repent, it's hard to say na nakakapanatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Pero madedetermine mo sa iyong sarili. Etong mga diniscuss natin, kung tingin mo wala to sa'yo, baka yun na yun. Diba? Baka yun na yun. Baka wala ka sa pag-ibig ng Diyos, kaya naalis ka. Pero, pwede pa naman bumalik. Pwede tayong bumalik. Kaya yung introduction ko kanina, kaya ko to tinuro dahil ang aking worry, baka sa puso natin backslider na tayo. Okay? Yun yung aking worry talaga. At ako, nagpipray ako sa Lord. Pinagpipray ko din yung sarili ko siyempre. Lord, mahirap pala malaman kung sino yung backslider sa ating panahon ngayon dahil hindi pala yan nakikita. Akala ko ang backslider yung hindi nagsisimba. Yun din ba yung alam niya sa backslider? Yun din nagsisimba? Yun yung alam ko eh. Yung nasa simbahan tapos umalis, tapos wala namang pinuntang ibang simbahan, yun yung backslider na alam ko. Bumalik sa bisyo. Pero napapagtanto ko ngayon, sa loob ng simbahan, maraming backslider. Pero nasa loob ng church. Okay? So, tayo lahat. Manalangin tayo bago tayo umawit. So, ito yung panalangin ng pagre-repent. So, let us all repent sa Lord.